Sabi po ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte, mga bossing, siya daw po ay willing, no? Willing dumalo sa susunod na FPRRD arrest hearing sa Senado. Yan po ay sa pangunguna, mga boss, chief amo, sir, ni, alam nyo na kung sino, si Manang Aimee. O, di ba? Panigurado ho ako, mga kababayan. Meron pa hong pangatlong hearing yan. Lalo ho at maririnig ni Manang Aimee Marcos ito. Aba, bakit ho, mga bossing? Kasi nagpapasikat si Manang Aimee sa mga DDS eh. Gusto niya na pagkatiwalaan siya ng mga DDS. Gusto niya na pagkatiwalaan siya ni Inday Sara Duterte uli. Kaya lang, simula nung mga boss, nung narinig ko, yung bumanat si BP Sara, yung kumakain ng mangga, alam ko si si Aimee yung pinatatamaan doon. Mangga, it's either hugis mangga or manggagamit nga daw. 'Di ba? Nandun lang sa dalawa yon. Una, ang naisip ko, hugis mangga. No? Nung hindi pa sinasabi ni BP Sara na manggagamit, unang naiisip ko, hugis mangga, mga bossing. So sabi, BP Sara willing dumalo sa susunod na FPRRD arrest hearing sa Senado. Talaga namang yan, magkakaroon yan. Papatunayan ko sa aking kaibigan na si Inday Sara Duterte na para sa kanila talaga ako. Gano'n, di ba? Papatunayan ko sa mga DDS para makuha ko ang boto nila. Na talagang ipupush ko itong hearing kay dating Pangulong Duterte. Ano man ang mangyari, wala po na mapapauwi na dating Pangulong Duterte. Kakantayin ko sana eh. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ipaglalaban ko hanggang sa tama ba? Ng mundo. Wala ho, mga kababayan. Ano man ang mangyari, walang mapapauwing dating Pangulong Duterte hanggat hindi po tapos yung kaso. Ano po? Ang ICC, lagi ho nating sinasabi, hindi po nakabase sa audience impact. Kung meron man na illegal na nangyari doon sa pagkaka-aresto, sasabihin lang niyang mga yan. Di pag-usapan nyo dyan sa Pilipinas. Ang importante, dumating dito sa amin ang inyong dating Pangulo, ipina-check up namin, chinek namin ang kanyang lagay, chinek namin lahat-lahat sa kanya, okay siya, maayos ang kanyang blood pressure, maayos lahat. Nung pagdating sa ICC. No? So bahala na kayo dyan. Ang importante sa amin, nasa kamay na namin ang dating Pangulo at uumpisahan namin ang paglilitis. Sulatan man kami ni Trump dahil sinulatan ni Greco Bellica. Sulatan man kami ni Putin. Sulatan man kami ni Netanyahu. Walang uuwing dating Pangulong Duterte. Dahil sa ICC, hindi uso ang call a friend. No? Sabi ni Ange, UAE, pinakakalat nila ngayon na lalabas na daw si Digong. Sabi nga, hindi na daw aabot ng Setyembre. Ako ho, mga kababayan, no? Naniniwala ho ako na na mas mabuti po ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte doon. Kasi nga, pag ito, nasa Pilipinas, si Digong, gamit na gamit lang ho ng mga politiko nila, gamit na gamit ho nung mga DDS na mga tumatakbong senador. 'Di ba? Tingnan nyo, pag nasa Pilipinas, kaliwat kanan, kailangan kasama lagi. Si dating Pangulong Duterte, kahit tagilid na ho ang paglakad, sama ka pa din. Bakit? Sabi nga ni Robin Padilla, kapag wala si dating Pangulong Duterte, walang pumupunta doon sa kanilang mga campaign rally. Diba? Sabi ni Sun Gameplay, shout out, ipapatawag kita sa Senado. Shout out natin si Sun Gameplay. Shout out sa'yo. Pero, mga kababayan, sana lang din ho, no? Dahil alam naman natin, malakas ang loob ni Inday Sara Duterte na pumunta sa Senado. Dahil alam niya,
mga kapanalig nila yung mga nandiyan. Nandiyan pa si Senator Amy Marcos. O tapos nandiyan din si nandiyan din si Bato de la Rosa na silang dalawa nag-usap. At nandiyan din si Jinggoy Estrada. Di ba? Malakas ang loob pumunta sa Senado. Pero sana din po, malakas din sana ang loob ng ating Vice Presidente na pumunta doon sa mga hearing sa Kongreso. Hindi yung parang namimili lang ho sila, mga kababayan. Basahin ko na nga ito. ang dami natin sinabi. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na sa pagbabalik niya ng Pilipinas ay handa siyang dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa naging pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag narinig ho yan ni Manang Amy, naku po iset mo na yung susunod na hearing. Kasi magpapasiklab ako kay Inday Sara Duterte. Kaibigan ko yun O, di ba? Para maisigaw niya sa mga DDS. Suportahan po natin si Manang Amy. Siya po ang Marcos na nagtatanggol kay ating dating Pangulong Duterte. Ganun. Alam ko ganyan ang gusto ni Manang Amy, no? Kasi mga kababayan, simulat sa pool naman nung una, pumapasok naman si Manang Amy doon sa mga survey Kaya lang simula mga kababayan, nung nagpatawag na siya ng mga hearing nang walang kakwenta-kwenta at alam naman natin, alam ng sambayan ng Pilipino na pagmamagaling lang po yun at gustong makuha ang boto ng mga DDS, bumagsak mga bossing, no? Bumagsak mga kababayan. Ngayon, kailangan ni Amy Marcos ito para man lang maisigaw yung kanyang pangalan ni VP Sara. Di ba? Kasi wala. Palapit ng palapit yung eleksyon, palayo ng palayo yung pangalan ni Amy Marcos. Sabi pa ni VP Sara dito, unfortunately, the last 4 days dito, medyo hectic na siya kasi tinatapos namin yung organization at sistema. No? Yun yung ginagawa nila VP Sara, kung sino yung mga kapamilya niya, kung sino yung mga kapatid niya na magsasalit-salitan mga kababayan para doon kay dating Pangulong Duterte. At saka 3:00 ng madaling araw, no? At saka 3 a.m. kasi oras natin dito yung kanilang hearing doon. So pag-uwi, Amy Marcos, i-set up mo na! Para naman magkwentuhan kayo dyan. Di ba? Madadagdagan yung kakwentuhan nyo dyan. Magiging Bato de la Rosa, Peter Cayetano, tapos Manang Amy. Tapos hihirit na naman si Peter Cayetano kay Bato de la Rosa. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Bato-bato sa Senado, ang tamaan wag sanang maaresto. Ito kaya pakiramdam ni Bato de la Rosa doon. Iniisip siguro niya, langya ka? Hindi ko na nga alam kung ano gagawin ko doon sa ICC. Tapos bibiruin mo pa ako ng ganyan. Kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni dating Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. Handa mo na Manang Amy. Malaking pagkakataon ito. 4 kayong magkukwentuhan. Isama mo na si Jinggoy Estrada, no? Si Bato, si Manang Amy, si Peter Cayetano at si Inday Sara Duterte. Di ba? Pero ako, naninigurado ako, no? Panigurado ko po, hindi pupunta yung mga executive ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam na naman nila, na uulitin na naman po yan, mga kababayan. Alam naman po nila na ganun at ganun din po ang pag-uusapan. Paulit-ulit na lang. Sabi ni Ruy Perez, how about the confidential funds? Yun nga mga bossing, no?